Ang ibabahagi ko sa inyo ay ang naging karanasan ko nung bata pa ako. Ako po si Emily, 22 taong gulang. Nakatira po ako sa Makati. 8 taon po ako noon nang nagkaroon ako ng nakakakilig at nakakainis na kwento ng aking puppy love. 2 lang po kami magkapatid, ako po ang bunso. Kapitbahay po namin si Troy. Lagi rin namin siyang kalaro ng ate ko. Bukod kay Troy ay marami pa kaming kalaro. Naglalaro kami ng tumbang preso, taguan, luksong tinik, Chinese garter. Pag naglalaro kami, napapansin ko na lagi itong nakatingin sa akin. Kapag tinutukso siya ng mga kalaro ko na may crush raw siya sa akin, nagagalit ito. Sinasabi niya palagi na hindi niya ako crush. Sinasabi niya pa sa mga kalaro ko na pangit raw ako. Ayaw raw niya sa pangit. Umiiyak na lang ako pag sinasabihan niya ako ng pangit. Kaya tinatanong ko kila nanay kung pangit ba ako. Sinabi nila nanay na wag ko raw pansinin si Troy. May gusto raw siguro sa akin ito, kaya lagi niya akong tinutokso. Sinabi pa ni nanay na hindi ako pangit, maganda raw ako. Isang araw, naglalaro kami ng mga kalaro ko. Lumapit sa amin si Troy. Sumali ito sa amin. Naisip ko na umayaw na. Alam kong tutuksohin na naman ako ni Troy. Umuwi na lang ako sa bahay namin. Sinabi ni nanay na iwasan ko na raw si Troy. Huwag daw akong makikapaglaro dito. Kaya pag nakikita kong kalaro siya ng mga kalaro ko, ay hindi ako sumasali sa kanila. Isang araw, inutusan ako ni tatay na bumili sa tindahan ng asukal. Nakita akong naglalaro sila Troy sa harap ng tindahan. Narinig kong sinabi nito na bibili si pangit. Nilingon ko siya at tinitigan ng masama. Kumuha ako ng bato at ibinato sa kanya. Tinamaan siya sa noo. Nakita ko na ang laki ng bukol niya. Natakot ako kaya tumakbo agad ako pauwi. Hindi ko sinabi kila tatay ang ginawa ko kay Troy. Hinihintay kong pumunta sila Troy sa bahay namin. Alam kong isusumbong nila ako kila tatay sa ginawa kong pambabato sa kanya. Natapos ang araw na walang Troy na nagsumbong. Sinabi ng mga kalaro ko na ayaw daw magsumbong ni Troy sa nanay at tatay niya. Nilagyan na lang daw ni Troy ng piso ang bukol niya para umimpis ito. Simula nang nangyari yon, hindi na ako gaanong lumalabas ng bahay namin. Pag nakikita kong nasa labas siya, ay hindi ako lumalabas. Isang araw, nalaman ko sa mga kalaro ko na sa Batangas na raw mag-aaral si Troy. Dun muna daw titira si Troy sa lolo't lola niya. Ewan ko ba, parang nalungkot ako sa kwento sa akin ng isang kalaro ko. Tuwing bakasyon ay umuuwi si Troy sa Makati para magbakasyon naman. Napansin ko na habang lumalaki siya ay lalo siyang gumagwapo. Kaya lang, tuwing nakikita ko siya ay umiiwas ako. Napapansin niya rin siguro ito. Isang gabi, habang naglalakad ako papunta sa tindahan, nakita ko siyang nakatayo. Iiwas sana ako nang narinig kong nagsalita ito ng, "Kumusta ka, pangit?" Tinitigan ko lang ito ng masama at bumili na ako sa tindahan. Habang naglalakad ako pa uwi, narinig ko uli siyang, "Babay, pangit." Lumapit ako kay Troy at sinampal ko siya.
Umiyak ako. Sinabi ko sa kanya na marinig ko pa uling sabihan niya ako ng pangit ay hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya. Kinabukasan, nalaman kong bumalik na naman ito ng Batangas para ipagpatuloy ang pag-aaral niya. Hanggang sa nagdalaga at nagbinata na kaming dalawa ay patuloy ko pa rin siyang iniiwasan. Pag nalalaman kong nagbabakasyon siya, ay hindi ako lumalabas ng bahay. Ang mga kaibigan ni Troy ay mga kaibigan ko rin. Kaya isang araw, nang nag-birthday ang kababata naming si Christy, ay dumalo kami ni ate. Kasama rin namin ang manliligaw kong si Ivan. Si Ivan ay kaklase ko, parehong nursing ang kinukuha naming kurso. Ang sabi nila nanay at tatay ay napakaganda ko raw sa suot kong gown na pink. Maraming nagsasabi na maganda ako. Pero bakit si Troy ay pangit na pangit sa akin, ang sabi ko sa isip ko. Pagdating namin nila ate sa birthday ni Christy ay marami ng tao. Halos lahat ng mga kalaro at kababata namin noon ay kinumbida ni Christy. Nang bigla akong nakita si Troy. Nakatayo ito, kausap si Christy. Nakita kami ni Troy, nakatingin lang ito sa amin. Mag-uumpisa na ang party. Iniiwasan kong tumingin kung nasaan si Troy. Mabuti na lang at kasama ko si Ivan at si ate. Tatlo kami sa isang mesa. May bakante pa itong isang upuan. Nagulat ako nang lumapit si Troy. Sinabi niya na pwede bang makijoin sa inyo. Hindi naman sila magkaaway ni ate. Lagi pa nga silang nag-uusap ni ate pag nagbabakasyon si Troy sa Makati. Kaya agad pumayag si ate na umupo si Troy sa bakanting upuan. Hindi ko malaman kung nangaasar ito. Maya-maya lang, may lumapit kay Troy na isang babae. Nagpaalam si Troy sa amin at sumama siya sa grupo na kasama ng mga babae. Hanggang sa nagsimula na ang party. May mga oras na hindi ko maiwasang mapatingin kay Troy at sa kasama niyang babae. Lalo na pag nagsasayaw sila ng sweet. Lalo akong naaasar sa kanya. Gusto akong isayaw ni Ivan ng sweet. Tumatanggi ako, nahihiya ako, at ang isa pa, ayokong pagtawanan ni Troy. Kahit hindi ito nagsasalita, ay alam kong sa mga ngiti niya ay nangaasar ito. Maya-maya lang, nakita akong palapit sa amin si Troy. Lumapit ito sa akin. Sayaw raw kami, ang sabi niya. Tumanggi ako. Sinabi kong hindi ako marunong sumayaw. Bigla niya kinuha mga kamay ko at hinila niya ako papunta sa gitna ng sayawan. Habang nakatayo kami, nilagay niya ang dalawa kong kamay sa balikat niya. At ang dalawa niyang kamay ay nakahawak sa bewang ko. Tumatawa ito na para nang iinis. Tinapakan ko ang mga paa niya. Tumigil siya sa pagtawa. Naging seryoso ang mukha niya. Tinitigan niya ako at humingi siya ng sorry. Ang totoo niyan, nagsisisi ako tuwing sinasabihan kita ng pangit. Natuwa ako sa sinabi ni Troy sa akin. Hindi ko lang ito pinapahalata sa kanya. Hindi ako makatulog ng gabi na yon. Naiisip ko lahat ang mga sinabi ni Troy sa akin. Naisip ko na simula ba ng bata pa kami ay may gusto na siya sa akin. Isang gabi, nadatnan ko si Troy na nasa bahay namin. Kausap niya ang ate ko. Hindi ko malaman kung ngingitian ko si Troy. Medyo kasi naiilang pa ako sa kanya ng gabi na yon. Nagbiro si ate na aakyat daw ng ligaw si Troy. Nakita kong namula ang pisngi nito sa biro ni ate. Iniwanan kami ni ate sa sala
at nag-usap kaming dalawa. Sa una ay hindi siya makapagsalita, parang nauutal pa nga siya pag may tinatanong siya sa akin. Nang gabi na yon ay parang hindi siya yung Troy na nakilala ko na makulit at magaling mambuska. Sinabi ni Troy na babalik uli siya sa Batangas para tapusin ang kanyang kurso. Tinanong niya ako kung pwede ba raw siyang manligaw sa akin. Sinabi ko sa kanya na pwede siyang manligaw. Nakita ko sa mukha niya na tuwang-tuwa siya. Halos buwan-buwan ay umuwi sa Makati si Troy. Tuwing uuwi siya sa Makati ay umaakyat siya ng ligaw sa akin. Di nagtagal ay sinagot ko na siya at naging magkasintahan kaming dalawa. Hindi naman ako nagkamaling sagutin siya dahil mabait at maalalahanin si Troy. Sa ngayon ay tapos na kami sa mga kursong kinuha namin. Pareho na kaming may matatag na trabaho. At nagpaplano na rin kaming magkaroon ng sarili naming pamilya. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.